Digital Patrol. Ito ang palatuntunan magtutuo ng pansin sa mga pangyayari at kaganapan sa ating kapaligiran. Digital Patrol. Tatalakay sa mga usaping panlipunan, mga isyong naglalagablak. Digital Patrol. Magbibigay daan sa inyong mga saloobin at karaingan. Digital Patrol. At ngayon, narito ang inyong pinagpipitaganan sa daigdig ng broadcast. Mula noon hanggang sa ngayon, si Captain Sel Baisa. Thank you. Thank you so much, Tony. And a pleasant, beautiful day ng Thursday sa inyo lahat. October 21. At, well, it promises to be a wonderful day, a shiny and sunny day ngayon pong araw na ito. At, well, bad news, we're not able to get the latest hinggil dito sa magiging kalagayan ng ating panahon sa Pag-asa because apparently there's something wrong with their line. I'm trying to reach them as early as a little past 7 this morning, and up to now, to my surprise, hindi ma-connect yung aking tawag sa kanila. So, if Pag-asa is monitoring as they told me in many a previous asking by yours truly, ang sabi nila ay they're monitoring the program, there must be something wrong with your line. Kindly check it. Kaya na mga galaw ko mga tagapakinig, ako po si Sel Baisa with Nash o si Nasel sa ating technical side of things. Ganun din si Semanita. All three of us, galaw ko mga tagapakinig will be with you till 11 o'clock ngayong umagang ito sa ating Thursday presentation ng palatuntunang Digital Patrol. Well, the day is not complete without Miss Hager. At tayo po'y nakakawing na sa Pinoy Hour sa kanilang channel na nakabase diyan sa Alberta, Canada. Hi to the people behind this very enterprising at very informative na palatuntunang Pinoy Hour sa lalawigan ng Calgary sa Alberta, Canada. Hello to John. Hello to Melody and children. Now, first to greet us this morning ay ang ating listener, regular listener and watcher ng program. Umabati ng good morning po, si Sherwin Marco Wee. Good morning, Sherwin. And following Sherwin's greetings ay isa sa ating mga talents. One of my colleagues dito sa Broad Streamcast communicator, walang iba kundi si Joey Full of Talents Ortiz. Alright? Ang sabi ni Joey, dami mga nagpapadala na po ng greetings. Good morning, Digital Patrol, Captain Sel Baisa. Likewise, Joey, palapit na naman ang weekend. So this early, I'm inviting you to watch ang ating mga talents, kasama of course si Joey Ortiz sa ating weekend presentation. Pinoy Hour has this to say, Digital Patrol is simultaneously streaming and shared with Pinoy Hour sa Alberta, Canada. Thank you so much sa Pinoy Hour. Joanna De Castro Francisco, isa po sa ating mga followers ng palatuntunan, ang nagbalita na good morning po. Good morning likewise sa Joanna De Castro Francisco. Apparently, she's new. Ngayon ko lang po na encounter yung kanyang name among our regular message and greeters sa ating program. Where is Joanna kaya watching? Okay?
Thank you so much, Joanna. Morning, Manong, coming from Montreal, Canada. One of my sisters, the youngest in the family. Hello, Norma Uma Baisa Swale. Ang kanya pong husband na si Ken Swale ay bumabati rin ng isang pleasant good morning everyone all over the globe together with their children. A businesswoman from the province of Rizal says, good morning. At siya po isang milestone follower ng program. Likewise, good morning to you, Luz Quintinita, and to your family. Thank you very much. Open na ba ang store? Alright. Ang sabi ni LB Baisa Clemente, who's likewise watching from Montreal, Canada, good AM. I presume that's what LB would want to impart to us. Hi to your husband, gods, and children, LB. And likewise, to all watchers and our regular followers up there in Montreal, Canada. From Taytay Rizal, Lyde Baisa is watching the program as she normally do each day. All right? Hi to Lyde. Taytay Rizal is watching. He says, at magandang umaga rin kay Tammy Juanillo. Sabi ni LB, LB Baisa Clemente, hi Manong and all your watchers, enjoy the coming weekend. Surely, I believe everybody will do that. Akasin from Sipokot, Kamsur, hindi po nagpapahuli. Oh. Well, she really wanted to be in the list of the early greeters ng program. And I'm happy that she does. And I'm referring to Mirna Alcid Sekihor. Hello to Mirna's husband, Ed. Hello, Mirna and Ed Sekihor. And children, ang sabi ni Mirna, good morning, Sel Baisa, and to your watchers and listeners here and abroad. Have a happy Thursday. Well, indeed we will. That's what we're asking everybody to do so. Whatever the day, whether it's Monday, whether it's Tuesday, or whatever. Well, keep motivated. Be happy. And the motivation should be, well, first, we have everybody of us, not only in the Philippines, but outside the country and in the various parts of the globe, that we have the, courage to prevent ourselves from the menace of coronavirus. So, although ang balita patuloy ang pag-flank, itong patuloy na pagbaba ng bilang ng mga naaapektuhan, nagkakasakit ng COVID-19 o coronavirus, patuloy ang ating paalala sa ating mga kababayan, yours truly and the program, na follow religiously yung mga health protocol, because that's one approach wherein we're given the guarantee that we won't be contracting the menace, will not be contracting this COVID-19 or coronavirus. Oh? So labanan po natin yan. At huwag tayong patatalo because fear o apprehension gustong-gusto ng COVID-19 and any illness for that matter. When you're apprehensive, if you tell yourself na hindi ko kaya, well, you are literally putting your hands up and saying, papa-apekto na ako. That's the short or the lowdown whenever you raise your hands up there on the air. Bueno,
Iwas doon yung mga oras sa Pilipinas, ganap ng 5 minutes before 10 o'clock in the morning. At ready na po ba kayong makinig sa ating mga balita? Well, I will pass on to you, minus of course, itong weather update. But what we know, para as yours truly is concerned, maganda ang panahon this morning. At 10 minutes to 10 o'clock, matindi ang sikat ng araw. Joanna de Castro Francisco ay sumagot sa ating pong katanungan na where in the country does Joanna watch the program? Ang sabi niya, siya ay nakikinig, nanonood sa Baliwag, Bulacan. Thank you. Thank you so much, Joanna. And of course, allow me to extend yung ating mga kababayan na nandiyan sa Bulacan. More particularly, yung pong mga taga Baliwag, Bulacan, yung townmate ni Miss Joanna de Castro Francisco. Okay, tuloy na ho tayo. Ho? Okay. Mary Gilma Wong or Mary Hilma Wong, whatever. I hope Mary, I pronounce your middle name correctly. Is it Gilma? Anyway, it doesn't matter. For as long as there is Mary Gilma or Hilma Wong watching the program. Good morning po sa inyong lahat. More power sa inyong programa, Captain Cell. God bless po. Likewise, Mary. Maraming salamat. Bueno, alam nyo si, well, of course, I presume you remember the name Arnel P. Well, incidentally, a couple of years ago, Arnel P. has been elected sa kanilang party list representing itong mga sellers yung mga operators naglalako ng mga LPGs. Alam nyo, itong LPG has many brands. All you have to do is to look for whatever brand you think is okay for you and then buy it. Ganun naman ho sa produkto eh. Or as long as you feel like na okay yung brand, then buy it. Di ba? And you won't regret it, sabi nga. Thank you so much, Mary. She sent to us itong photo with a big heart. Thank you so much. Big red heart. Maraming salamat, Mary. From Angelica Paz. Ang sabi ni Angelica, good morning po, Captain Cell. More power po sa inyong lahat sa BSC. God bless and keep safe po. Well, the same message I want to pass on to you, Angelica, and your loved ones. Okay? God bless and continue to keep safe always. Maraming salamat. And that goes to everybody here and abroad. Bueno, ang masakit nito tataas ng 3 piso bawat kilo ng LPG tank. Normally, ang naibibenta, itong merchandise na binibili ng ating mga ginang ng tahanan ay yung mga LPG weighing 11 kilos. You could just imagine, bawat 1 kilo dito sa 11 kilo na LPG ay dadagdagan ng 3 piso bawat kilo. Malaki na rin ho yan. Malaking pera na yan. Yung idadagdag na yan, pwede sanang pambili ng ulam ni Mrs. But anyway, alam nyo, ang itinaas ng LPG sa punang magtaasan itong halaga ng langis, kasama ng gasolina, diesel, kerosene,
at iba pang oil products. Itong LPG, tumaas na ng halagang 80 pesos. Wow! 80 pesos. Malaki na ho yan. Pambili na ng, makakabili ka na ng bigas niyan, makakabili ka na ng pang-ulam. From Pinoy Hour, I miss itong porsyong ito ng Pinoy Hour sending to us a page of history. At sangayon sa Pinoy Hour, today in Philippine history, October 21, 1964, si Anthony Villanueva, isang Filipino amateur boxer, ay nanalo ng pilak na medalya matapos makipag-kumpetensya laban kay Stanislav Stepanskin ng Union of Soviet Socialist Republic or USSR. And that happened the same day today. Kung kaya namang ang mga Pilipino sa iba't ibang mga bansa ay nagpaabot ng kanilang malugod na pagbati kay Anthony Villanueva. Ang sabi ni Lyde Baisa, naku, pakinggan nyo ito, mga gilo kong mga tagapakinig, pakinggan nyo ito. May circulating fake news sa Quezon City na magtataas ng real estate tax o amilyar ang Quezon City this year. Pero according sa reliable source ng Quezon City Hall, ang magtataas ay ang assessed value ng property, meaning ang property price will go up, but be ready na baka in coming years ay doon sila magtaas ng itong real estate tax. Well, that's indeed a very, very timely reminder sa ating real estate broker herself, a sister of yours truly. Mahalaga ito because there are millions of house owners diyan po sa lungsod ng Quezon. And it's but an obligation for every house owner, not only in Quezon City, but throughout the country, to pay the real estate tax, or in Tagalog, amilyar. Pero magtataas din daw, pati raw yung assessed value. Ibang usapan na ho ito. So, magtataas yung halaga ng inyong kinatitirikan ng inyong bahay, gilo ko mga tagapakinig, diyan sa Quezon City. Sana naman huwag isabay. Kapag isinabay yan dito sa pandemya, naloko na. Buti na lamang isang tao lang pinapayagang magmura. Kung hindi, makapagmumura din ang inyong pong lingkod, mga gilo kong mga tagapakinig. Paris ngayon, pandemya, pero ang taas ng halaga ng langis. Wala nang prenuhan, tuloy-tuloy, walang makapagpigil. Kahit na siguro harangan mo ng tangke, harangan mo ng kanyon, tuloy-tuloy pa rin itong pagtaas ng halaga ng langis. Ang sabi ni Presi Estrada, another sister, mga gilo ko mga tagapakinig, watching from Dallas, Texas in USA. Good morning, ang sabi ni Presi. Sagutin natin. Good morning. Yan. And likewise, good morning to your husband, Presi Precious or Cipre, a top fan ng palatuntunan. Kay Harry, good morning Harry, a nurse. Nasa duty na ba? At ganun din sa kanyang mga iba pang mga anak na pawang mga nurses. At isa lamang ang kumukuha ng engineering course. Okay. Maraming salamat, Presi, Thank you. Thank you so much.
Bueno, katulad ng aking binibida kanina, kung kailang pandemya, saka namang walang humpay itong pagtataas sa halaga ng langis dito sa ating bansa. Ngayong linggo, may pagtataas na naman. Ano kaya sa susunod na linggo? Meron pa kaya? Mhm. Hmm? Sammy Asintado Gabot or Samuel to his close associates. Asintado, yan po ang palatuntunan ng ating kasamang Samuel Gabot dito po sa Broad Streamcast. Watch him from 6 o'clock ng gabi all the way up to 8 o'clock. 2-hour show that I guarantee you, kapupulutan ninyo ng ibayo pang mga impormasyon. Things you think you know, hindi pala. Kulang pa. At yung tinatawag nating kakulangan, yung backlog, whatever it is, pagkakaloob sa inyo ni Samuel Asintado Gabot sa kanyang program. Basahin natin yung message ni Asintado. Great Thursday morning, Sel, my friend. Yes, thank you so much, Sammy. He's been a very good friend of yours truly. Still, when we started in the industry, pareho pa kaming totoy niya dalawa . Pareho pa kami naglalakad na bumababa yung aming medyas. Kinakain ng aming sapatos. Yung isang stick ng barbecue, pinaghahatian ho namin yan. May laman naman yung stick ng banana Q. Pinaghahatian po namin yan. That's how we close with each other. Okay. Ang sabi ni Sammy, great Thursday morning, Sel, my friend. Good day to all Digital Patrol viewers and followers around the world. Super ganda ang panahon natin ngayon, pati na ang signal ng BSC monitoring from Bacoor City in Cavite Province. Hello, Sammy, Asintado Gabot, and to all our watchers and followers dyan sa Cavite. Then tayong regular na taga General Trias, hindi pa nagpaparamdam. Baka namili. Yan po ang aking assumption. Sa mga taga Bacoor City, yung mga kapitbahay, yung mga shall I say, die-hard na mga followers ni Asintado, good morning po sa inyo. From Japan, I'd like to say hi to the Iwabuchi family. Diyan po sa Tokyo, Japan. Another, all right, from Saginsin, Nakano. Okay. Ang sabi niya, bless your program always. Good morning everyone. Stay safe. Stay safe always. Mula po sa Saginsin, Nakano, Japan. May pahabol ho siya. Let Lenny lead, sabi niya rito. Sino kaya Lenny? Si Vice President po ba yan? Talaga naman yung ating mga kababayang Pilipino, wherever they are in the world, talaga namang they always think of the what's going on or those things going on dito sa ating bansa. Palibasa, papalpit na po ang halalan kung kaya't what in their mind likewise ay itong halalan. Let Lenny lead, ang sabi ni yung Japanese character, kaya hindi ko po matranslate in English. Anyway, I'm sure na she will send another message telling kung ano ang ibig sabihin ng Japanese character na I presume ay kanyang pangalan. She's a milestone follower. Talaga po, napakalayo . Okay. From Mary Gilma Wong, good morning din po, Sir Samuel Gabot. Sammy, bumabati sa iyo ng isang magandang umaga, si Mary Gilma Wong. Okay, magtungo na ho tayo doon sa pagtaas, itong walang preno, itong walang break, walang humpay na pagtaas sa halaga ng gasolina, diesel, kerosene, langis. Okay. Ang sabi nung galing ng Japan,
Yes po, VP Leni Robredo, no other than po. No other than that po. From Nagoya, Japan. Yes, oo. Nakano Yula po. Nakano Yula. Is that the full name? Si Yula. All right. If I have to be asked, palagay ko ang full name niya ay Nakano Yula. Am I right? Thank you so much. May sulat nga ulit to. Sinulat ko na eh. Pero ang problema, it has been a long time since I received another message from her. I'm sure by this time, I'll be receiving a regular word of messages from her. Yula. Thank you so much, Yula. Ang sabi ng Pinoy Hour, uhaw na uhaw yang mga politiko sa amin. Ha? Nilalapitan na nga kami to endorse them. Ang laki ng overseas voter. Ayan. Pati yung ating mga kababayan. Ha? Yan sabi po ng Pinoy Hour. Lumalapit na yung kanilang mga adipores sa ibang bansa. Endorsing yung kanilang mga manok. Ayan. Kaya iba eh. Iba ang eleksyon Pinoy version. Anyway, dumako po tayo doon sa ay kinikilos ng ating pamahalaan with regards dito sa pagtaas ng halaga ng langis. Ang sabi ho ni Secretary Al-Cusi, sino itong si Al-Cusi? Ito kasing si Cusi ay abalang-abala sa politika eh. Siya itong isa sa mga namumuno nitong PDP laban, Cusi Wing o Cusi Faction. Ang sabi ni DOE Secretary Cusi, wala raw silang magawa. Wala raw magawa ang gobyerno. Sapagkat nakatali raw ang kanilang mga kamay. Wala silang magawa para makontrol o matapakan yung preno para hindi na magkaroon ng pagtaas at mga susunod pang pagtaas. Ang sabi ni Kasani, dapat bitayin yang si Energy Secretary Alfonso Cusi o dili kaya mag-resign na lang dahil politika na lang ang pinagkakaabalahan nito imbes na gampanan ng trabaho niya sa Department of Energy at yung kaso niyang korupsyon dahil sa malampaya na patuloy na ginagatasan. Okay. Alam nyo, kumukontak ako dyan sa Department of Energy. Laging wala itong si Al-Cusi. Siguro, baka kasama si Al Capone. Ibig sabihin, baka kasama doon po sa yung pamumulitika na. Sapagkat, alam niyo na, ang PDP laban. Talaga namang kapag politika, hindi nakatali ang kamay. Pero pagdating dito sa problema sa pagtaas sa presyo ng langis, nakatali raw ang kamay. Yan ay kinumpirma nitong si DOE Undersecretary Felix Fuentebella na sinabing totoo pong nakatali ang kamay ni Secretary Al Capone, Al-Cusi. Nakatali at hindi makagalaw. Pero sangayon kay Felix Fuentebella, kanilang hiniling naman sa mga gasoline refilling station owners na dagdagan yung discount ng kanilang ibinebentang diesel, gasolina or whatever para sa mga nagmamaneho o drivers ng mga pampublikong sasakyan, pinangungunahan itong mga jeepney drivers. Kaya lang yung kakayahan natin magrekomenda, hindi na pwede kasi tapos na yung period for doing that doon sa batas na ipinasa natin. Doon sa sa mga buwis nga na dapat na yung adjustment sa buwis tulad ng sa excise tax. So, no yun. Pero ang ginawa pa ni Secretary, pinakausap yung mga oil company, siguruhin na madagdagan yung mga diskwento na binibigay nila, kanya-kanyang diskarte rin sila kasi kompetisyon dito sa mga public utility vehicles. Yan, narinig nyo yung trompeta
yung tagapagsalita ng DOE, ah, DOE, Department of Energy, si Yusek Felix Puentebella. Sana nga, ah, sana mag-comply itong ating mga gasoline refilling stations dito sa pakiusap ng DOE, para namang hindi na literal na mabibitay itong mga jeepney drivers dito sa kanilang kinikita. Alam niyo, nakakaawa itong ating mga jeepney drivers. Sa hangarin nilang kumita, alam nilang bawal. Inaamin naman nila eh. Marami po ako nakausap ng mga jeepney drivers. Ang sabi nila, Captain Sel, alam na po namin yung bawal, yung katulad ng mga maliit na porsyento ng mga pasahero na dapat iulan namin o isakay sa aming jeepney na minamaneho, pinapasada. Pero alam nyo, Captain Sel, lugi na ho talaga. Yung aming, ito, I might sound like a broken record, pero so being, di bali nang I might sound like one, for as long as I impart to you yung what's in the heart, what's within ng ating mga drivers. Wala na ho silang halos na may uwi sa kanilang sa kanilang pamilya each time na sila parating o uwi ng kanilang bahay. Yung dati pong napagkakasya nilang kita sa pamamasada na umaabot pa ng hapunan, wala na po ngayon. Doon na lang sa pananghalian, todas na. Sabi ni Kasani, inihahanda na ni Kusi ang ipamumudmod na sako-sakong pera para sa PDP laban candidates na ipinangako ng Tatay Digong ko, na ayaw matawag na honorable mayor lang, okay na tatay ko. Honorable mayor lang, okay na raw ang tatay ni asintado na si Honorable Mayor Digong. Yan, sabi nga mga gilo kong mga tagapakinig, good morning and God bless po mula kay Inday Lidoy. Good morning, Inday. I presume she's a Bisayan. Basta Inday, Bisaya ho yan. Parang si Isda, si Inday Sara Duterte ako. Hindi po yung, pera niyo muna ako nung sa ako. Sapagkat yung pong Isda, yan ang acronym. Na ibig sabihin, yung sa mga followers ni Isda, ay Inday Sara Duterte ako. Itong si trompeta ng palasyo ng Malacanang. Itong si namimintog ang muka na si Harry Roque. Bakit kaya namimintog, Kasami, palagay mo? Dati-rati, may korte pa yung ilong eh. Ngayon, banat na eh. Talaga na bang makikita mo yung contented cow? Ano, ha? Ayan, Kaya ang sabi ho ni Harry Roque, hindi siya nawawalan ng, hindi po siya nawawalan ng pag-asa na tatakbo bilang Pangulo itong si Sara Duterte. Sarap no? Paulit-ulit, binabanggit, pinasasarap itong, iba talaga ang estilo eh. Yan ang style nung nakaraang eleksyon eh. Hindi tatakbo. Iba na yung nag-file pagka-presidente. Pero on the last minute, tumakbo itong si Digong. Ang sabi ni Willie Cruz Jr., good morning po, Captain Sel, Baisa, Pinoy Hour, OFW, Buhay na Bayani,
mga ka-digital patrol around the world. Ka Sherwin Sir Asintado. Ayan. Sabi ni Willie Cruz Jr., kaya po namimintog, baka minamanas na po. Ayan naman ang sabi ni Willie Cruz Jr., minamanas. Ibig sabihin, puro hangin. Hindi galing sa pinapasok, yung nilalamon. Kapag pag-uusapan yung lamon, talaga napapailing yung ating mga jeepney drivers sapagkat totoo pong kulang ang kanilang kinikita. Pero matigas ang paninindigan nitong si Arthur Tugade, Secretary ng Department of Transportation. I understand umatras ito sa pagtakbo sa pang-senadorya. Ito po ay nag-file pero binawi. Yun po ang aking tinanggap na balita. Anyway, so therefore, itong si Roque, itong si Panelo, sino pa ba? Mark Villar, itong si Duque ba tatakbo? Ayan. Anyway, yung pong tatlong naunang akin nabanggit, sure po ako dyan na yan ay tatakbo sa pagkasenador sa ilalim itong ruling party. PDP laban, Kusi faction. Dalawa po ang faction nitong PDP laban. Yung faction ni Coco Pimentel at itong faction ni Al Kusi. Sino kaya ang kakampihan ng COMELEC? Wala pang desisyon ang COMELEC as to sino nga ba kaninong faction itong PDP laban. Yan ang malaking tanong. Sabi ng Pinoy Hour, magandang araw kapatid. Yan, referring to Wilfredo Cruz Jr. Hello to Mrs. Cruz and to their only child. From Asintado, Gabot, isa si Harakiri Roque sa mga holy cow ng Tatay Digong ko. Bukod kay Health Secretary Duque at mga opisyal ng Pharmaceutical Corporation. Yan, itong diyan nagsimula itong hampasan, itong hampasan ng patutsada ni Honorable Mayor Digong at ni Richard Gordon, Senador Richard Gordon ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Dati-rati binibiro pa ni tatay ni Sammy Gabot na si Honorable Mayor Digong, itong si Gordon. Kung nyo maalala, hindi ba't may patutsada pa pahaging nung araw nung in good terms pa sila, nung hindi pa pumuputok yung Farmally case na ito, na nabanggit, hindi malaman kung nadulas ang dila, nadulas ang bibig, pero in-address nitong si Honorable Mayor Digong, itong si Gordon, as President. Hindi ko ba naalala niyo yan? Ako, naalala ko yan I'm sure na inyo pong naalala yan. In one of the many speaking engagement, itong si Honorable Mayor Digong. Noong magkasundo pa sila. Ngayon sinabi ni Mayor Digong sa kanyang patutsada na saksakan ng taba itong si Gordon. At ito raw mga senador walang ginagawa sa Senado. At hinamon ang Senado na bawasan ang budget ng mga tanggapan dito sa Executive Department. Yung pong Executive Department, yan ang pinangunahan ng Presidente. Ang sabi pa po ni Honorable Mayor Digong, na sige, isiro budget nyo ang office ko, ang Office of the President. Tignan ko naman, ang sabi ni Honorable Digong, pag dumaan sa akin sapagkat
ako ang pipirma, sabi niya, ng inyo namang budget sa susunod na taon. Yan. Palitan ng palitan nitong tinatawag nating cautions. Pagpapalitan ng patutsada. Kasi yung maalala na nasabi ni yung asawa ni Sharon Cuneta na si ano pangalan nun? Si Kiko. Yan. Sige lang. Sabi ni, di ba, nagkakaroon ng palitan ng mga hang na pananalita. Dapat, ang sabi ni Digong ata noon, nabanggit niya yung tungkol sa budget ng Senado. Dapat daw either bawasan o bigyan ng mababang budget ang Senado. Ang sabi ni Kiko, Kiko Cuneta, yung asawa ni Sharon. Sige lang, sabi niya dadaan din kayo sa amin. Ayon, yung pinigil nitong si Honorable Digong, nag-utos siya na hindi dapat umattend o dumalo sa anumang pagdinig ang kanyang gabinete o kung sino man na mga kabilang sa ehekutibo na ipatatawag partikular ng Blue Ribbon Committee. Yan na. Di ho ba? Diyan nag-react itong si Kiko Cuneta. Sabi niya sige, sabi niya. Huwag kayong magpakita. Pero sigurado, kapag budget hearing, magkikita-kita rin tayo. Yun ang sabi. Ayun, nagpalitan na ng kanilang yun, nagpula na ang Takutan Blues. Ang sabi ni Willie Cruz Jr., nag-beef steak Tagalog po ako na may sibuyas na puti. Sarap nito. At may fried na potato. Steam kangkong. Naku, okay ito Steam kangkong na may bagoong. Ang panulak po ay pineapple juice. Wow. Buti pa si Willie, masarap itong kanyang mga pananghalian. Paano na yung ni pambayad ng kuryente ay wala. Palagay ko yun. Sabi ni si Manita, nga. Mag-isa na lang ng bagoong. Lagyan nyo ng maraming kamatis. Kung may kamatis kayo, lagyan nyo ng maraming kamatis at sibuyas. Lagyan ng luya, yung bagoong isda. Igisa ninyo. Pwede na ho yan. Huwag kayo magbibiro. Sapagkat may alam po ako nung kabataan nila, yun ang sinasabaw nila sa kanin. Alright. Ang sabi ni Willie Cruz Jr., sana all po. Yun, ang sabi ni Willie. Okay, mga gano'n ko mga tagapakinig, tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. Alam nyo, itong walang humpay na pagtaas sa presyo ng langis, meron pong domino effect yan. At ito ay ramdam na ramdam ng ating mga mamamayan, lalong-lalo na yung mga bumibili ng mga delata. Abay, tumataas po. At hindi natin masisisi yung mga manufacturers sapagkat tumataas ang presyo din ng lata, tumataas ang presyo ng panluto, tumataas at tataas din ang presyo ng sweldo sapagkat humihingi din itong mga workers ng karagdagang sweldo. So yan po ang ilan sa domino effect. Now, ang tanong lamang ng palatuntunan, hindi ba't itong mga groceries, kung mag-order yan ng mga delata ay a month before o weeks before, marami ng linggo na kalilipas. Kung umorder yan, minsan pa tarak-tarak ilalagay nila sa kanilang bodega.
swerte, ano ho? Swerte itong mga tinamaan na magaling. O mga taga-DTI, baka hindi nyo napapansin ito. Ha? Dahilan sa pagtaas ng presyo ng langis, itong mga grocery owners, tataas din yung kanilang paninda. Paano yung kanilang paninda na nabili during that time na wala pang pagtaas ng langis? Dapat ipagbinili nila doon sa halaga nung nakaraang halaga, hindi yung papatungan nila, i-jack up nila yung presyo nito dahilan dito sa pagtaas ng halaga ng langis. Hindi ho ba? Hindi ba yaan ay panlulokong mortal para sa ating mga kababayan? Nanalo na itong mga tinamaan na magaling na mga grocery owners. Kaya itong ating mga sari-sari stores, nating mga maliliit nating mga kabayan, nilalangaw yung mga paninda dahil dito sa mga groceryang ito jackpot. Nanalo itong mga tinamaan na magaling. Sa panahong ito, yung kanilang previous na order na isang truck na halimbawa sardinas, isang truck ng mackerel, isang truck ng pusit na dilata, isang truck ng whatever, nagtataasan. Gayong mababa ang kanilang bili. Consignment pa yan. Ibig sabihin, hindi nila kagad na binabayaran. Sa kababayaran kapag naubos na yung paninda, consignment basis. Sino ang panalo? Hindi ba itong mga grocery owners? Sino ang talo? Di itong mga buyers, hindi ho ba? Ang sabi ni Willie Cruz Jr., kapag sweldo na usapan, nga na, pag-isipan pa, di makasabay sa bilihin Noodles, 12 piso. Sardinas, 17 piso. Supply and demand totoo, yung noodles, 12 pesos na raw. Sardinas, 17 pesos. Yun ang ibig kong sabihin Pero kailan ibinenta, kailan binili yan? Kung yan ay binili, nung pang nakalipas na mga buwan, tubong nilaga na, tubong nilugaw. Panalo, hindi ho ba? Ay, naku. Ang sabi ho ni Yusek Ruth Castelo, itong mga manufacturers ng hamon, mayonnaise, tomato sauce, itong pasta, at iba pang mga pang-noche buena product, humihingi po ng pagtaas. Ang pakiusap ng DTI, huwag naman po sana muna. Pero mahigpit daw itong kahilingan na itaas ang kanilang mga produkto dahilan sa, yun na nga, halaga ng langis na patuloy sa pagtaas. Ang sabi ho ni Yusek Castelo, mahihirapan po sila na, sakalin itong hinihinging adjustment nitong mga manufacturer sapagkat baka naman kung papayag doon sa kanilang kondisyon, baka namang bawasan nila ang kanilang mga empleyado na posibleng mangyari. Kaya ngayon nasa limbo ang DTI as to their problem na dulot nitong pagtataas sa presyo ng langis. Beno, iba pang mga balita ho. Ang sabi ho nitong si Honorable Mayor Digong, ang tatay ni Sammy Gabot. Yung ating mga kababayan na patuloy sa pamimili kung anong brand ng bakuna ang ituturok sa kanila, itigil na yan. Itigil na yan. Ang sabi nitong si Honorable Digong, baka ipadala ko dyan sa mga barangay ng mga naghahanap ng brand na ituturok sa kanila
ay itong anti-rabies. Baka yan ang ipadala itong si Honorable Digong. Totoo po yan. Kapag kayo ay mamimili, baka sa asar nitong si Digong, anti-rabies ang ipadala niya. Kay Secretary Galvez, haluin lahat. Ihalo yung karton por karton. O dito tapon isa o so dito. Huwag kayong mamili kasi talagang ito namang lahat bakuna. Okay to. I mean, they're all with, ngayon kung subukan nila, ayaw ninyo ng bakuna, anti-rabies, marami akong stock dyan ngayon. Pag may rabies epidemic doon sa lugar ninyo, di yun na lang ipadala ko. Ayaw ninyo ng bakuna ng huwag kayong mamili. Kasi sinabi ko, lahat yan may bisa. Ayun, lahat daw ng mga brand ng bakuna sangayon sa tatay nitong si Asintado ay mabisa. Yan, mabisa daw po. Pero ang marami sa ating mga kababayan ang nagsasabi na dapat ay igalang nitong si Digong yung karapatan ng ating mga kababayan na mamili sapagkat meron tayong freedom of choice. Ibig sabihin, itong si Honorable Digong ay diktador. Dictator na ito Doon sa kanyang pagsabi na huwag kayong mamili, di wala kang karapatang mamili kung nung gustong ipagsaksak sa iyong katawan. Dito sa ating bansa, mas marami itong mga bakuna na galing doon sa mga insect. Itong Sinovac o Chinovac. Okay. Alam nyo, sangayon kay Secretary Bello ng Department of Labor and Employment, itong kanyang napansin, sabi ni Willie Cruz Jr., tulad ng petrolyo, kapag nagtaas ang bills, o kapag nagtaas ang bilis, sabi niya, ang bilis ang tulin. Kapag rollback, sentimo naman. Totoo ho yan. Kapag nag-rollback, ni kakatiting doon sa laki ng halaga ng idinagdag ang babawasan, hindi mo raw mararamdaman. Sa totoo naman. Ang sabi ho ni DOLE Secretary Bello, maraming mga private hospitals ang dapat sisihin dahil andito sa exodus o yung maramihang pag-resign ng mga nurses. Sapagkat ang baba po ng sweldo na ibinibigay sa mga nurses, lalong-lalo na sa mga pribadong hospital. Mantakin mo. Inyong maalala sa ulat ng Digital Patrol kahapon. Sangayon kay Nurse Maristela ng Filipino Nurses United. Itong mga nurses na ito ay kumikita lamang ng 11,000 piso hanggang 12,000 piso or 11,000 o 12,000 pesos kada buwan. Kada buwan. Masisisi nyo ba yung mga yan kung hindi maghanap ng greener pasture? Talagang magre-resign yung mga yan. Magkakasya ba yung 11,000 pesos o granting 12,000 pesos doon sa kanilang basic needs? Magkano binabayad sa tubig? Magkano binabayad sa kuryente? Bali sana kung merong sarili silang mga bahay, wala nang iniisip na bayarin. Paano kung merong pang nirerentang bahay? Magkakasya ba yan? Pambili ng kanilang gamit, panggamit ng, o pambili ng, o pambayad sa kanilang pamasahe, pagkain. Kasya ba yung 12,000 piso
talagang maghahanap nga yan. Yang sabi ho ni Dr. Jose de Grano, ang Pangulo ng Private Hospital Association, talaga raw nagkakaubusan na ng mga nurses sa mga private hospitals. Tinamaan kayo ng magaling kayong mga private hospitals kung maningil kayo. Ha? Sipin ninyo, yung St. Luke's, yung isang warehouse supervisor ng National Food Authority, pinasok, kinonfine sa nabakit na pagamutan, gumaling na. Pero hindi ho makalabas. Ang dahilan, walang pambayad doon sa 3-point-something million pesos na hospital bills. At yung isang kawawang electronic employee, isang manggagawa sa isang electronic company sa Laguna, magaling na rin sa COVID. Hindi rin makalabas. Ang dahilan, walang maibayad. Alam niyo kung magkano yung hospital bill ng kawawang empleyado? 7 million pesos. Pagkatapos ang ibabayad ng mga private hospital, 11,000, 12,000 pesos sa bawat isang nurse. Mga tinamaan kayo ng magaling. Salamat kayo, isang tao lang pinapayagang makapagburay dito sa Pilipinas. Kung hindi, dalawa na kami sana. Mga tinamaan kayo na... Ang sabi ni Lloyd, kung first in, first out ang method ng mga groceries at may malaking inventories pa sila, be sure yung mga buyers ay i-check ang expiry dates ng binibili. Darating sana ako dyan. Anyway, my sister came into that point already. Kaya ulitin ko, dapat i-check nyo yung expiry date. Mahalaga ho yan, sapagkat baka yung nabibili ninyo, expired na. Sa mga groceries, usong-uso yan Sa Divisoria, usong-uso rin yan. Yung mga dilata na tinatanggalan ng label, walang label yon. Ang bentahan, 4 na piraso for 200 pesos. Yung halaga ng isang lata na yon ay mahigit 2 piso na. Aba, sino naman ang hindi matutuksong bumili? Napakaraming lata nun, hanggang 2 piso lang, pero walang label. Ang ibig sabihin, hindi mo alam kung kinakalawang na ang loob ng dilata na iyong binibili. Kaya kayo mga misis, yung mga ginang ng tahanan, alam natin na mga the best budget-minded, itong mga misis ng tahanan. Buti na nakakasiguro tayo. Kakain ka nga ng mura, pero ang ibabayad mo naman dito sa mga private hospital na pinungunahan, itong si Dr. Jose de Grano, ay milyong-milyong piso. Sumakit ang tiyan mo, ang sasabihin sa iyo, COVID. Kaya yan po ang panawagan ni Secretary Bello sa ating mga kababayan. Wag naman ganon. Gawing parehas ang laban. Mantakin mo. Ordinary worker ng National Food Authority. 3 milyong piso ang ibabayad. Saan magnanakaw ng 3 milyong piso yan? Yung isang kawawang empleyado sa isang electronic company sa Laguna, 7 milyon. Palagay ko ni sa panaginip. Baka susmarise po, nga. Saan ngayon kukuha ng pambayad yung mga yan? Itong kaso nitong na-confine diyan sa Laguna. Inikot nila ang buong Laguna. Wala po silang ospital, walang ospital na tumanggap sa kanila. At huling card na lang, yung Asian Hospital sa Muntinlupa. 5-star yun . Kaya namang 5-star din yung halaga. Ang sabi ho ni Lloyd, take it from Lloyd. Ang sabi niya, kapag may umbok na, o medyo protruding na yung lata sa ibabaw at likuran at maging sa gilid,
sira na yon. Yan ang sabi ho ni Lyde. Kaya take it from Lyde. Pakinggan ho natin itong naging pahayag ni Secretary Bello kaugnay nitong exodus ng mga nag-resign na mga nurse dito sa pribadong hospital na pinungunahan itong si Dr. Jose de Grano. Ng tama yung ating mga nurses and healthcare workers. Yun nga ang matagal ko nang sinasabi. Yung ating mga nurses at saka health workers, kung maaari ayaw nilang umalis. Kaya lang, ang baba ng sweldo, hindi sinusunod yung minimum wage. Yun. Coming na yan mula sa ating Labor Secretary. Hindi kasi sinusunod nitong mga may-ari nitong ospital na pribado na kung makapaningil ay milyon-milyong piso. May kilala ho ako, mga gilo kong mga tagapakinig, taga-squatter area. Nang nagpunta ng ospital, nakatsinelas lang, nakashorts na madumi yung inadmit. 2 araw na kinonfine sa kanilang pagamutan. Mabuti na lang at merong mababait na tumulong. Alam niyo kung magkano siningil doon sa kawawang kababayan natin? 100,000 pesos. Ang sabi nga noong pasyente, sana kinuha na lang siya ng Lord. At yung 100,000, ibinigay na lang sa kanyang pamilya. Palagay ko, natuwa pa siya. Ang sakit, ho? Pero, habang sinasabi niya ito, taimtim, very serious. Ibig sabihin, hindi ho siya nagbibiro. Mabuti pa raw na siya'y namatay na at yung 100,000 pesos, ibinigay na lang sa kanyang pamilya. Meron pang ginastos yung kanyang pamilya. Beno, napapasarap po tayo mga gilo kong mga tagapakinig. COVID update muna tayo. Kahapon, yung mga bagong kaso ng COVID ay 3,656 cases. Umabot na sa 2,735,369 itong mga bagong kaso ng COVID since the time na nag-umpisa ito sa ating bansa. Yung mga gumaling as of yesterday ay 228. Nagdala sa bilang na 2,627,331. Yung mga namatay, kaya namatay ito sa COVID, naway hindi sa bakuna, ay 40,977. At ang aktibong kaso, yung mga hindi pa gumagaling, ay 67,061 aktibong kaso pa. Pero sa Metro Manila area, ay patuloy itong pagbaba ng bilang ng mga nagkaka-COVID. Kaya naman yung ating mga kababayan ay talagang hindi na po mapigil na lumabas ng kanilang mga tahanan upang mamasyal. Kaya ang sabi ho, ang napuna ng MMDA sa pamamagitan nitong kanilang chairman na si Benhar Abalos, bumalik na naman yung dating bilang ng mga sasakyan na yumayaot papunta at paparito, papunta ron, papabalik rito, na para bang walang COVID-19. Noong pong Oktubre 7, nakapagtala ng 390,000 na mga sasakyan na dumaan diyan sa EDSA. Kaya namang medyo nagkakamot muli ng ulo itong mga traffic authorities kung paano maaayos itong takbo ng mga sasakyan muli diyan sa EDSA. Yun. Yan ang problema. Pero yung pong number coding ay patuloy pa rin na nakasuspinde. Yan po naman ang latest. Sa ating mga kababayan, magwi-weekend na naman, samantalahin nyo ng pagkakataon na to pay your respect sa inyong mga beloved loved ones sapagkat
Uulitin ko, mabuti na yung nagpapaalala. Ang October 29 till November 2, sarado po ang mga sementeryo, sarado ang mga memorial park, sarado ang mga columbarium. O columbarium, sarado po yan. Wala po yung pag-oobserba ng traditional na araw ng undas. Okay? Now, yung pong marami sa ating mga kababayan na nakapapansin ngayon itong pagiging palpak ng ilang mga online companies. Yung isa pong kumpare, dun sa isa sa akin 33 mga kumpare. Abay, umorder po ng cellphone online. Mura sabi niya. 1,000 plus yung cellphone. Di tuwang-tuwa siya nang dumating yung pong package na naglalaman ng presumably cellphone. Nang kanyang buksan, kumontik na po siya mahimatay sapagkat ang laman ay bato. Si Perry Alcudia, yung pong aking kasama sa Radio Patrol ng ABS-CBN, ay isa rin sa mga naging biktima nitong kapalpakan ng mga online online purchase. Umorder siya ng isang produkto, nang dumating ito sa kanya, iba ang laman. Naku, ingat po kayo dito sa inyong pagbibili sa pamamagitan ng online. Maraming talagang sira ang ulo. Siguro dahil nandito sa COVID-19. Madako po naman tayo dito sa politika. Ang sabi ho ni Professor Ara ng UP, hindi pa po campaign period. Ibig sabihin, hindi pa pinapayagan ng COMELEC na magsagawa ng pangangampanya ang mga aspirante, yung mga kandidato sa mga elective post. Meron na raw isang kandidato na nagbibigay ng 1,000 piso. O hindi ba siya nilantaran na pangangampanya? Sapagkat noon dun yung kandidato at nakikipagkamay pa. Sus maruse po. Na ito kasi ginagamit yung pandemya at saka yung kagipitan ng mga tao para i-boost yung popularidad, quote-unquote, ng isang kandidato. So technically, hindi pa nagsisimula yung campaign season, pero this should be considered as vote buying. Yan po ay panawagan sa Commission on Elections. Baka naman nakakalimutan ninyo COMELEC. Meron kayong mga guidance at batas na pinasusunod. Wala pa po tayo sa campaign season. At yung yung mga posters ng mga kandidato, bawal pa yan na ipakita. Hindi pa po campaign season. Kayong mga nasa gobyerno, yung mga empleyado, dapat po apolitical kayo. Dapat hindi kayo nag-iendurso ng politiko. Sapagkat kayo nasa gobyerno, bawal ho yan. Baka masilip kayo ng Civil Service Commission. Baka paggising ninyo isang umaga, wala na kayong trabaho. Bueno mga gilo kong mga tagapakinig, maraming salamat ho sa inyong pagsubaybay. At uulitin ko ho sa ating mga kabayan na wala pong magawa ang ating pamahalaan, ali ang kanilang mga kamay upang kumilos, magbigay ng kaukulang aksyon na pigilan itong pagtaas ng halaga ng presyo o halaga ng langis dito po sa ating bansa. Tali ang mga kamay ng mga taga-Department of Energy. Kaya medyo nga po tayo. Magilo kong mga tagapakinig. Bueno, thanks kay Nash. Maraming salamat kay Simanita. Maraming salamat sa aking mga sisters, sa aking cousin. Mula po dyan sa Kamsur. Sa kanila pong mensahe sa ating mga kababayan at sa bansang Pilipinas. God bless the Philippines. Bueno, maraming salamat. At be with me again tomorrow. Hopefully, I could go on
air tomorrow sapagkat yung pong aking technical man ay meron pong event bukas. Pero he will try his best daw na gumawa ng paraan for me to go on air at makasama kayong muli. Bueno, sa inyo pong lahat mga galo kong mga tagapakinig, Diyos ti Agnina. At antabayanan ang buhay online na susunod kaagad matapos ang ating pong station break. Salamat ng marami mga galo kong mga tagapakinig sa inyo pong pagsubaybay at be healthy and safe always. Thank you so much. It's 11 o'clock in the morning. Sumainyo ang Digital Patrol hanggang sa Dreamcast Communicators. Marami